Tanghali guys, ito na naman tayong muli at ito totoong start na to sa ating hobby ulit na regarding do sa airgun na ating libangan, dito tayo sumasaya kasi ito yung hobby natin, ito yung hilig natin. Kaya ito, nandito na naman ako muli. Itong receiver natin is made from Indonesia na. Hindi na po ako yung gumagawa ng receiver na yan. Aside doon sa adoption ng mga parts, yan, binubuo natin yan. Yun na yung, kasi mas pulido kasi ngayon, CNC na yung ginagamit nila sa mga receiver ng Indonesia. So, mas makinis yung mga butas, yung mga suksukan ng yung mga mechanism na gumagalaw dyan, makinis na yung dinadaanan niya kasi CNC made na. Tapos yung mga curve niya, CNC na yung gumawa, kaya mas perfect siya kaysa doon sa ginagawa natin na by machine, mano-mano. So, mas na siya, mas detailed yung pagkagawa sa kanya. Kaya ang nilagay ko sa kanyang tank is titingnan ko nga. Ngayon ko na, kasi nakalimutan ko na kasi matagal na nakahanda ito bago dumating yung receiver. Alam nyo na, Indonesia medyo matagal dumating yung mga order natin doon. So, ito kasing tank na to, CF tank na siya. Yung barrel natin, Indonesia din galing kasi nakita ko noon pa nakapaggawa ako ng mga airgun na mahuhusay yung barrel, kaya lang 0.177 dati. Ngayon this is 0.22 yung ginagawa natin. Meron din tayong 0.177 pero hindi pa natin tapos yan. So ito yung 0.22 natin sa ngayon, yung bat niya, adjustable naman. So kasi dito, pakita natin. Adjustable yung bat. Ayan, adjustable siya. Ayan, medyo may lang kasi, may konting play lang siya kasi, na po ito, folding bat siya. Doon sa folding siya, gumagalaw. So, adjustable na yung bat niya. And then yun nga, sinabi ko nga sa inyo, folding na siya. Ayan. So, naipo-fold na siya. So, dito, ayan, tactical siya. Nakikita nyo naman. And then, maganda yung sana, lalagyan ko pa to ng power plenum. Pero since meron siya nito, kinonsider ko na buuin without power plenum. Okay naman siya. Nagre-range siya ngayon ng 800 to 830 FPS. Kasi nung testingin ko siya gano'n, kinabit ko lang sa dulo ng silencer niya, yung ating FPS tester. Ngayon, ang maganda dito, yan, meron na siyang mount o reducer ng scope, yung itong adapter ng scope niya, yung holder niya. Meron na siyang dito reducer kasi dito sa baba is 20 mm yung kanyang rail, then dito 11 mm lang. So, yan na yung reducer. Dito sa regulator, na tupad naman yung aking gusto na isinet ko siya 1,500 PSI. Ganon din yung, ayan, 1,500. Ayan, kung makikita nyo, hindi ko lang kasi wala tayong naghahawak ng camera. Ayan, 1,500 yung output. Yan din yung hinihingi sa akin ng isa sa mga subscriber natin. Pakita ko daw kasi hindi niya daw makuha yung 1,500. So mamaya mag-unbox ako ng
regulator, ipapakita ko maigi. Paano isineset yung 1,800 PSI na regulator, isiset natin sa 1,500. Yan, ang maganda dito, may rail na rin siya ng bipod. Yan, ang ganda sa bipod niya, nilagay kong bipod sa kanya, yung naihahapay siya, na itatagilid. Ayan, kung makikita niya, ayan, tagilid siya. Ayan, na-isiset siya, na ididiretso siyang maigi para doon sa komportable ka sa pag-handle. Ayan, kung saan nakahapay gusto mo, pwede. Discovery scope niya, hindi siya mamahali na discovery, pero hindi naman siya yung murang-mura. CF na yung tank niya, so magaan. Tapos kung tactical na siya, kung ita-travel mo na siya, pwede mo nang ibaba itong, pwede mo nang i-fold siya dito. Ipo-fold mo siyang ganon, medyo, yan. Ipo-fold mo siya kasi ang ginagawa ko dito kapag ita-travel ko siya, tinatanggal ko na rin yung silencer kasi okay yung okay yung pagka-machine natin diyan. Kasi kumbaga matagal na tayong gumagawa ng air gun, sanay na tayo pagdating sa machining. Ayan. Ayan, makikita nyo mahaba yung kanyang thread. Ayan, mahaba. Para mas matibay yung grip. Ayan, mas mahabang thread, mas matibay yung grip. So ito, napakatahimik naman niya. Kumbaga, kontento na ako dun sa tunog niya. Mahina siya, hindi skandaloso, hindi magagalit siya yung kapitbahay mo. And then, ayun, medyo may konting hibla yung dumi, hindi naman siya dumi, yung parang absorber niya sa loob. May konting himulmol na nakikita sa butas. Yan, pero okay lang yan kasi na-zero ko na nga ito around 10 meters. Yun na, maiksi lang kasi dito hindi ka pa pwedeng mag-target ng malayo. At saka iniwasan na natin yun if ever, madala ko to sa site. Sa site na ako magsisiro ng malayo. Malakas siya kasi yun nga, dapat maglalagay pa ako ng power plenum pero sa ngayon nasa 800 to 830 PSI, FPS na siya So, okay na yon. Tapos yung haba niya, tama-tama lang. Ito, pag hindi kasama to, kasi makikita nyo sobra siya dito. Sobra siya. So, pag tinanggal naman to, ito yung ating side cam holder. Pag tinanggal mo to, halos pantay na yan. Ayan. Alisin natin yung side cam holder natin, yan. So, ayan, mas maiksi na siya ng konti. Kaya, pag ita-travel mo yan, nakalagay sa bag, hindi na mas mahaba na ito. So, tamang-tama yan ilagay sa bag. And then, ipo-fold naman dito. Simple lang i-fold to hinihila lang na gano'n. Hilain nyo lang siya. Yan. So, yan. Kasyang-kasya na yan doon sa ating airgun bag. So, ayan siya ngayon. Ito, gusto ko ulit humingi ng pasensya sa inyo dahil doon sa matagal na parang huminto ako. Hindi naman po ako huminto, andyan pa rin ako. Kaya lang, naging busy talaga ako naging busy ako sa ibang mga bagay aside from kasi dati vlogging talaga yung ating ginagawa palagi. So hindi natin napapalampas yung pagkakataon makapag-vlog tayo. Ngayon, hindi po ako nakakapag-upload ng video. Pero ito, pangako ko sa inyo, umpisa na to, na ako palagi na ulit mag-upload at tutulong sa makakayanan ko lang para dun sa iba, yun nga yung aim natin,
makatulong doon sa iba na kasama natin na para sa maintenance ng kanilang mga air gun. Especially yung mga ganitong made in Indo. Madali po siyang i-repair. Marami na po tayong na-i-repair niyan. Marami na rin tayong ginawang regulated niyan. Pangkaraniwan po kasi ang air gun from Indonesia is unreg. At saka kalimitan 0.177. Marami na rin po tayong ginawang 0.22 niyan. At ginawang regulated. So, ano lang naman, adoption lang ng regulator, and then sa barrel, masasabi ko na yung pagkaka-machine dito is almost perfect. Napakadali niyang, napaka-smooth niya. Kapag ikinakasa mo siya, smooth siya na pumapasok yung pellet doon sa walang kasabit-sabit. Kaya nga, kumbaga masasabi ko nga na ngayon, medyo sanay na tayo. Ayan o. Ramdam na ramdam mong dumadaan siya sa o-ring, and then, ang totoo nga niyan, ginagamit kong pellet as of now. Ginagamit kong pellet is Silver Streak. Kaya lang, hindi ko siya mailagay sa magazine. Dito ko na dinediretso. Ayan, kabit natin to kasi try natin kung gaano siya katahimik. Kasi po kaya ganito, yung inilagay ko sa kanya, pinag-aaralan ko rin kung gaano, yung regarding doon sa laman niya sa loob, wala namang problema. Ang inaano ko talaga, yung size, yung haba, at saka yung kung gaano kalaki yung magiging butas ng silencer sa unahan para maging ideal siya gamitin para sa mga hunting, para tahimik. At ayan, nakita ko yung barrel nila is maganda ang twist at saka malalim yung groove, tapos bakal. Puro pure metal yung kanilang puro solid steel yung kanilang mga barrels, tapos ang ganda ng pagkakagroove, kaya mas napili ko na ilagay. Ang kailangan lang dyan is pag nagputol ka, kasi dito ang pinutol ko mahaba, nasa mga 6 inches yung pinutol ko. 6 to 7 inches kasi mahaba siya. Kailangan okay yung crown. Kailangan maganda yung pagkaka-crown mo para maging smooth talaga, at saka yung takbo ng pellet maganda. So dito sa puno, kailangan tama yung sizes ng o-ring, yung butas na dadaanan niya, at saka dapat smooth din. Yung pwede mo siyang itulak ng mula dito sa pagdadaanan ng pwede mo siyang itulak na gano'n, na smooth talaga, na paliit na gano'n. Kasi itong barrel na to ay masikip siya compare doon sa mga nabibili natin na yung mga tanso. Mas maliit siya. Kaya kailangan talagang perfect, halos makinis yung dadaanan ng pellet para hindi siya ma-deform. Ito lang siya kung kahit wala siyang singaw. Wala siyang singaw dito sa chamber, wala siyang backfire. Tapos wala siyang singaw dito kasi okay talaga yung pagkakalagay ng o-ring. Sa dulo, ayan, mapapansin nyo. So, ganun lang yung putok niya. Mahina, pero malakas yung binibigay na hangin. Ayan. So, anyway, ito naman ay etong nakalagay niya sa nagsiserve as power plenum na rin siya. So, kaya nga tiningnan ko muna kung kailangan ko siyang lagyan ng power plenum. So, parang hindi na kailangan. Dito lang, may adjustment naman siya nung spring.
At tinitingnan ko kung kailangan ko pang hindi na ako mag-a-add ng output. Kasi yun yung output na nakita ko noon pa. Ideal output is yung 1.5 talaga. Kasi mas safe pa siya kaysa magtataas ka pa ng output. Mas safe sa lahat ng mechanism paglabas ng regulator. Kasi mas mababa. Tapos kung makikita natin yung mga ginawa natin noon, meron nga kalimitan pag hammer type like JR Mangyo, yung mga ina-upgrade natin. JR Mangyo, 1,000 PS, 1,200 PSI lang ina-apply ko. 11212. Pero napakalakas. Kasi nga, iba yung pagkagawa ng mechanism niya. Taurus, ganun din. Masyado na siyang malakas sa 1,500. Kaya ang ina-apply ko dyan is 1.3 to 1.4, ganyan. Hindi ko pinapaabot ng 1.5. Yung Nimrod, sa experience ko, 1.5 ideal ding ilagay sa kanya. Kasi iba yung design ng mechanism din niya na nandun sa valve. Especially sa Taurus din, ganun din. Nakadesign na yung valve kasama yung spring. Kaya mas parang design talaga siya as PCP na. So ayun, yung mga open na po ulit tayo para sa upgrade. Yung mga gusto magpa-upgrade ulit ng kanilang mga airgun. Meron pa tayong bakante dito na isang hindi pa siya nagagawa. 0.177 na receiver. FX airgun yung nakalagay sa kanya. So, tingnan natin. So, ito siya. Unreg yung design niya. So, yan. FX airgun nakalagay. Yan. So, tingin ko, mas malakas to kaysa dito. Kasi, side lever din yan. Kasi makikita. Iba yung pokpok talaga ng hammer niya. So, parang dinesign siya pang competition. Kaya lang, yun nga, unregulated siya. Since 177 siya, 0.177, tamang-tama lang. Lagyan ng regulator kung gusto lagyan ng regulator. At itong plenum na to, enough na to para sa pangangailangan niya sa 0.177. So, ayan, kung makikita nyo. Pwede ko rin itong gawing tactical. Depende doon sa specs na gusto. No? So, ayan, FX Airgun, 0.177. Ito namang sa akin, 0.22. May mga parating pa rin po tayo nito. Siguro, itong next month, may mga paparating pa rin tayo nito na ganitong type, tactical, side lever. Ayan. Tama-tama, kaya ako nagtira ng space dito. 20 inches na lang to, yung length ng barrel niya. Kasi binawasan ko na nga siya, dating 28 yata ito. 28 or 27, ganyan. Nagtira ko ng konti if kailangan ko talagang maglagay ng power plenum. Pero man depende sa paggagamitan sa kanya. Kung sa hunting, okay na to. Kung pangmalayuan, let's say, kung makaka-experience tayo ng competition, maaaring magdagdag ako ng plenum niya. Pero sa tank, hindi na. Ito na. At meron naman tayong electric pump, if ever, na kailangan. So, ayan, pinakita ko lang po sa inyo. At nagbibigay ako ulit ng guarantee na mag-i-start na tayo ulit ng mga bagong gawa, yung mga gusto magpa-upgrade. Open na po tayo ulit. Tumatanggap na ulit ako ng mga upgrade. Huwag nyo na ako masyadong madaling kasi alam nyo. Pero mabilis naman ang upgrade natin ngayon is from 3 to 5 days lang po yung ating
upgrade ngayon. Pag pinadala dito ng ganon, na ready naman yung spare parts natin, after 3 days, mapapadala na ulit pabalik. So, maraming salamat po ulit at maraming salamat po dun sa mga kita ko. Ang ating channel ay hindi nyo napabayaan. Patuloy pa rin may nanonood. Patuloy nyo pa rin sinusubaybayan. Kaya po natutuwa ako at nandito na naman ako. Magbabalik na naman akong muli para yon makatulong sa inyo, makagawa ng mga tutorials na kailangan. Sa ngayon lang po, wala pa tayong ginagawa. Kasi ito nga, dumating sa atin is napaka-pulido niya eh. Kaya, kasi CNC na eh, ang ginamit. Napaka-pulido niya, kaya, wala, pagkabuo, walang challenge. Yan na. Hindi katulad dati, na kailangan ko pang buksan, ayusin, kasi hindi naman nila nalinisan yung loob. At, andon nagkasingaw, kasi nga, medyo madumi. Kumalang sa mga o-ring, yan, kung nagkaroon ng singaw, nasira yung o-ring. Pero ngayon, okay na, okay yung ano niya, CNC na nga siya. So, ganito na lang. At kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.